Hello everyone! Welcome back to Reality of Life and Relaxation. Today, samahan niyo kami as we take on an unforgettable adventure sa vibrant streets of Hong Kong and charming sights of Macau. Mula sa iconic landmarks, thrilling theme parks, hidden food spots hanggang sa European-inspired luxury, this trip has a little bit of everything. Join us as we capture amazing memories and share tips and experience along the way. Tara, let's explore Hong Kong and Macau together. Let the adventure begin. We are from Pangasinan, so we started our trip via land travel going to One Palm Tree sa Pasay. Yes, nag-book muna kami ng one condo unit sa Agoda. Since 5:40 a.m. pa ang flight namin. Pero at 12 midnight, nasa airport na kami. Since first-timer traveler kami international, so we make sure everything is prepared. Before kami pumasok sa immigration, nagpa-change muna kami ng Hong Kong dollar. Hindi na kami nakapag-video dito kasi medyo kinakabahan na rin. And from entrance ng immigration, take note, bawal rin mag-take ng video. Pero naging smooth naman lahat. We will be creating a separate video covering all the documents we prepared for this trip. From 3 a.m., nag-wait na lang kami for our departure. We arrived in Hong Kong at exactly 8:30 a.m. as scheduled, and immigration went smoothly. We just presented our passport and the arrival slip which was provided on the plane. Be sure na na-fill out nyo na yung slip na yun sa plane para prepared na and diretso na lang kayo sa Hong Kong immigration for checking. Note again, no videos allowed in immigration. Then dumiretso na kami sa booth 830. A09 that we booked through Klook. And we will create again a separate tutorial on how to book these items for easier travel. Then pumunta kami sa Bank of China to withdraw using GCash card para dagdagan yung Hong Kong dollar. And katabi din nun ang 7-Eleven para mag-cash in sa Octopus card. Paglabas namin ng airport, hinanap na namin agad ang bus S1 papunta sa Tung Chung Station dahil ang una sa itinerary namin ay Citygate Outlets at ang Moonping. Then sa bus, isang top lang. Top in gamit ang Octopus card o kahit anong Visa card. Sa case namin, ang ginamit namin ay GCash card. And yes, working naman siya sa bus. Then pagpasok sa bus, makikita nyo doon yung luggage area. Mas okay na ihiga ang luggage para hindi matumba kasi mabilis talaga ang takbo ng bus. And habang nasa biyahe, enjoy lang ang view. Pagbaba namin sa Tung Chung Station, kita na namin agad ang entrance ng Citygate Outlets at yung escalator papunta sa Moonping. Tumawid lang kami para makapunta doon sa main gate. Strictly follow the traffic lights kasi discipline talaga yung mga local doon sa pagsunod nun. Pumasok muna kami sa Citygate Outlet para ilagay ang lahat ng luggage namin sa locker. Sa ground floor entrance lang ang locker area.
Kaya hindi kami nahirapan maghanap. Then after nun, lumabas na kami diretso sa escalator papunta sa Cable Car Terminal to Ngongping. Katabi lang yung escalator na yun ng main gate ng Citygate Outlet. So makikita nyo agad yun. Ngongping is a village located on Lantau Island, and this is known for its stunning natural scenery and cultural attractions, including the iconic Tiantan Buddha statue. Pagdating sa Cable Car Terminal, may separate lane para sa mga nakabook na through travel agency, hotel voucher, or online booking platforms like Klook. So kung nakabook ka na, mas mabilis ang pila dito kumpara sa mga bibili pa lang ng ticket. Nag-stop muna kami sa isang food stall sa mismong ticketing area para bumili ng pagkain since hindi pa rin kami nakapag-breakfast from the flight. Masarap ang fishbowl dito tsaka yung siomai nila. Then pagkatapos pumila na kami. Super smooth at diretso lang ang pila. Hindi kami inabot ng 5 minutes kasi nakabook na kami sa Klook. And nakadagdag na rin na maaga kami pumunta dito. Nandun na kami around 10 in the morning. Crystal cabin for a 360-degree view. You can see all the way down below when it's moving. Super worth it talaga. Akala namin mabilis lang ang biyahe pero tumagal ito ng around 30 minutes. Ang ganda ng view pag nasa taas ka. Tanaw na tanaw mo rin ang airport sa kalagitnaan ng trip. Pagdating namin sa Ngongping Village, paglabas ng cable car, someone welcomed us and offered a framed souvenir photo taken during our ride. And it cost 380 Hong Kong dollars or 2,888 when it is converted to Philippine peso. Bago makarating sa hagdan papunta sa Buddha statue, paglabas sa arrival area, may dadaanan ng mga restaurants. At dito na rin kami nag-brunch sa Matsuzaka Express. Then after, dumiretso kami doon sa may hagdan papunta sa Buddha statue. Inakyat talaga namin para ma-experience din at makita ng malapitan ang Buddha statue. Ang ganda dito, maaraw pero ramdam mo na yung lamig sa part na to since mataas na rin talaga. We're going down, so worth it. Hindi na kami pumunta sa Polin Monastery pero may binigay na cash coupon kasama ng souvenir na pwedeng gamitin doon. Kung kaya nyo pa rin lakarin pag nandito na kayo, maganda na ring daanan. Pero dahil pagod na kami, bumalik na lang kami sa Citygate Outlet via cable car ulit. Again, sulit kapag road trip din ang kukunin nyo. Kasi iba pa rin yung experience pagpabalik na galing sa Ngongping Village. Then, kinuha lang namin yung luggage sa Citygate Outlet Locker ulit. Then, pumunta na kami sa Tsim Sha Tsui or TST para mag-check-in sa Chungking Mansion. Sa Chungking Mansion, maliit lang ang space ng rooms. So, if you're looking for a hotel that offers total comfort, I wouldn't recommend this place. Especially kung magtatagal kayo lagi sa hotel at kung may mga kids rin kayong dala. Pero kung hanap nyo
ay makatulog lang at tipid sa budget, gaya namin, okay na ito. Just don't set your expectations too high para hindi kayo ma-disappoint. Di na rin kami nakapag-video that time kasi madami ng dala at pagod na rin. Next destination is Symphony of Lights. Matatagpuan ito sa Victoria Harbor and it is a multimedia show that features a dazzling display of lights, lasers, and music, showcasing the iconic skyline of Hong Kong, which typically starts at 8 o'clock in the evening. Make sure to arrive a bit earlier to secure a good viewing spot along the harbor. This 10-minute performance highlights the city's architectural landmarks, creating stunning visual experience that captivates both locals and tourists. And yes, isa ito sa mga libre mapuntahan sa Hong Kong at walking distance lang from MTRTSD station. Opo, pwede po. Pagkatapos ng show, dumiretso na kami sa MTR station at bumaba sa Jordan station. Walking distance lang ang MTR to Temple Street, which is a night market famous for its atmosphere, street food, and a variety of goods from clothing to electronics. It's a great place to shop for souvenirs and experience local culture with many food stalls offering delicious dishes. Nag-stop over na rin kami para kumain sa isang restaurant sa bungad lang ng Temple Street. Ang sarap at sulit din dito. Malaki ang servings, 2 dishes lang ang kinuha namin at umabot lang kami ng around 250 Hong Kong dollars. Sa dami ng servings, halos hindi na namin maubos. And take note, 4 na kami doon.